Bago ang inaabangang desisyon ng Supreme Court kung dapat nga bang ihimlay si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, nagsagawa ng kanya-kanyang pagkilos ang mga pro- at anti-Marcos groups. Dumalo sa magkakahiwalay na pagtitipon sina Governor Amy Marcos at dating Pangulong Noynoy Aquino. Live mula sa Maynila, may report si Chino Gaston. Chino. Ma'am Jess, magdamag na mananatili dito sa tapat ng Supreme Court itong mga Marcos supporters habang hinihintay yung inaasang ilalabas na desisyon ng hukuman bukas patungkol sa petisyon na humaharang sa pagpapalibing sa dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Bagang nagtungo sa Supreme Court ang grupong akbayan isang araw bago ang inaabangang desisyon ng Korte kung papayagang maihimlay sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo. Para sa kanila, hindi raw karapat-dapat na ihanay si Marcos sa mga Pilipinong maituturing na bayani. Nitong Sabado lang, nagrally naman sa Mendiola ang ilang miyembro ng grupong Selda na kinabibilangan ng mga dating political detainee at mga anti-Marcos. Dumalo naman sa isang concert sa Luneta sina dating Pangulong Noynoy Aquino, dating Senador Mar Rojas at si Senator Kiko Pangilinan para ipahayag ang kanilang posisyon hinggil sa issue. Pinipilit ng ilang mga tao na yun nangyari raw nung Barcelo, away lang raw ng pamilya namin at mga Marcos. Ngayon, regarding naman Talagay ko, minabuti ko na tahimik muna, marinig natin ang boses ng iba pang mga nabiktima ng Barcelo. Dahil ako naman yung nagkaroon ng mahabang ilang dekada na rin pagkakataon para magsabi ito sa punto de vista namin. Para makita na hindi away lang namin ng pamilya to. At away na maraming Pilipino naghahanap ng katarungan. Ngayong hapon naman maagang dumating ang mga taga-suporta ng pamilya Marcos na nakaitim at puti sa Raha Sulaiman Park sa Balate, Maynila. May bitbit silang streamer na nagsasabi kung bakit dapat payagan si Marcos na mailibing sa libingan ng mga bayani. Dumalo sa pagtitipon si Ilocos Norte Governor Amy Marcos. Binigyang diin ng gobernadora na hindi maikakailang sundalo ang kanyang ama, kaya marapat lamang na mabigyan siya ng libing para sa isang sundalo. Yung libing ng isang sundalo, hindi naman mapagkakaila na sundalo talaga yung ama ko at nabigyan pa nga ng karangalan at mga medalya at sa kabila nun, naging Pangulo rin at naging Secretary rin of National Defense. So lahat yun basehan sa batas na ilibing doon. Kaya't sa tingin namin karapat-dapat lamang. Ngayong gabi, kanya-kanyang latag ng tent, mga banig at tolda ang mga taga-suporta ng dating Pangulo sa kahaba ng Padre Faura Street sa lungsod ng Maynila. Magdamag daw silang magbabantay para hintayin ang desisyon ng Korte Suprema. Bago pa ang nakatakdang paglabas ng desisyon ng mga mahistrado bukas, isang report ang lumabas sa pahayagang The Manila Times na nagsasabing sapat daw ang bilang ng mga pabor na mahistrado para maibasura ang petisyon kontra sa paghihimlay sa dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Ang dami-daming hula-hula. Sa amin na lang magdasal dahil mahirap naman na pangunahan ng Supreme Court. Antayin na lamang natin yung boto. Kaugnay nito, nananatili naman daw positibo si Vice President Leni Robredo. I have always been very vocal about my opposition to the burial. Pero with the burial, pati yung with the election cases, I try to remain optimistic. Huwag nating pangunahan yung Supreme Court. Ma'am Jess, ngayon patuloy ang pag-alay ng dasal nitong mga Marcos supporters dito sa tapat ng Korte Suprema. At matapos nga magkahapunan ay mapapansin natin sa aking likuran na yung iba sa kanila ay nagsihigaan na sa mga dinala nilang banig. Samantalang ang iba naman ay ginugunita o parang nire-relish itong panahon na parang magsilbi daw itong mini reunion ng kanilang mga samahan. Yan nga lang, meron silang panalangin na bukod sa favorable decision bukas ay sana hindi naman daw magkagulo dahil nabalitaan na rin nila na bukas ng umaga ay darating din dito yung mga kontra Marcos naman para hintayin din ang desisyon ng Korte Suprema. Gayunpaman, nakalatag naman dito ang mga tauhan ng Manila Police District para itaguyod ang kaayusan. Ma'am Jess. Mahaba-haba ng hintayan ito, Chino, no? Kasi nakailang beses na on the day na maglalabas ng order, biglang naglabas ng order na anti-order, tapos nung sinabing ilalabas na yung desisyon, in-extend. So itong bukas, final na kaya, final answer na to na bukas na talaga maglalabas ng desisyon ang Supreme Court? Well, yung pagkakaintindi natin, batay sa history ng decision-making ng Supreme Court,
So kung ito'y unang may status quo ante order na ibinigay doon sa petitioners, kapag ito'y nabasura, hindi natin alam kung pwede pang payagan na magkaroon ng motion for reconsideration yung desisyon ng AMBANC na inaasahan bukas. Ma'am Jess. May naglabas ng print ad kanina no, sa mga dyaryo, Pray for 8. May mga bilang-bilang na I'm sure magkabilang kampo, may kanya-kanya silang tally as of this time. Ano ba yung naririnig mo kung ilang justices will vote for whichever side? Well, Ma'am Jess, wala talaga tayong balita. Wala rin naman tayo nakakausap na mga miyembro ng kataas-taasang hukuman. No? Pero from what we read and from the information na lumalabas ngayon, ay sinasabi na 7 daw yung minimum no, na kailangan para pahintulutan o bawiin yung status quo ante order at payagan na yung kautusan ng gobyerno na ipalibing na nga ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Pero may mga figures na nagsasabi o may information tayong natatanggap din na maaring umabot daw sa 10 itong mga justices na actually boboto pabor dito sa desisyon. Kasi kung hihimayin natin yung desisyon, yung paggawa ng desisyon, no? Parang sinasabi kasi ay, ang sinasabi kasi na yung voting para sa pagpapalibing ng dating Pangulo ay labas naman sa issue kung ano man ang kinakaharap nito nung panahon ng martial law. No? Dahil lang sa nabasa nga nating article doon sa Manila Times ay sinasabi yung desisyon daw na ito ay pagbabatayan dahil wala naman daw explicit na provision sa batas na nagsasabing bawal nga ilibing ang Pangulo doon sa libingan ng mga bayani. Gayong qualified naman daw ito bilang dating presidente at syempre bilang veteran ng World War II. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.